Madaling araw ng Enero 1, 1994, sa dalampasigan ng Baler, Aurora, 3 babae ang naglaho na parang bula. Bagong taon noon. Araw kung kailan dagsaan ng mga tao sa mga baybayin ng silangan upang salubungin ang unang sikat ng araw. Musika. Sa gitna ng kasayahang iyon, ang 3 babaeng nasa edad 50 ay bigla na lang nawala. Walang sino man ang nakapansin sa kanilang pagkawala. Ang 3 ay magkakaibigan mula pa noong high school. Mahigit 30 taon na silang graduate pero nanatiling matatag ang kanilang pagkakaibigan. Taon-taon, kapag bagong taon, sama-sama silang naglalakbay patungong Baler. Naging tradisyon na nila ang pagsalubong sa unang sikat ng araw doon. Noong hapon ng Disyembre 31, 1993, sumakay ang 3 sa bus patungong Baler. Mula sa kani-kanilang tahanan sa Metro Manila, nagkita-kita sila sa terminal sa Cubao. Nag-check-in sila sa isang maliit na pension house malapit sa dalampasigan. Naghapunan sila at bumalik sa kanilang tinutuluyan. Kinaumagahan, madaling araw, lumabas sila para manood ng pagsikat ng araw, ngunit hindi na sila kailanman bumalik. Hapon ng Enero 2 nang i-report ng kanilang mga pamilya ang kanilang pagkawala dahil hindi sila makontak. Agad na kumilos ang pulisya. Ayon sa may-ari ng pension house, lumabas ang 3 bandang alas 5 ng madaling araw. Malamang daw ay nagtungo sila sa baybayin. Sinalakay ng search team ang buong paligid ng Sabang Beach. Ngunit wala silang natagpuan. Musika, walang tsinelas, walang bag, kahit isang bakas ng paa ay hindi nila mahanap. Lahat ng palatandaan ay naglaho na parabang sinaklot sila ng hangin. Panahon iyon na hindi pa uso ang CCTV. Maging sa terminal ng bus sa Baler ay walang kamera. Mahirap ding maghanap ng testigo. Noong bagong taon, libu-libong tao ang nagsisiksikan sa dalampasigan. Sa gitna ng damdong na iyon, walang sino mang nakaalala sa 3 babaeng nasa katanghaliang gulang. Musika, mabilis na nabalot ng misteryo ang investigasyon. Ang 3 babae ay musika, may kani-kaniyang pamilya, may mga asawa at anak. Sila ay mga ordinaryong may bahay. Wala silang kaaway at wala ring utang. Musika, walang anumang dahilan para sila ay maglaho. Ang kanilang mga pangalan ay Elena Santos, Musika Lorna Reyes at Marites Cruz. Si Elena Santos ay 51 taong gulang. Nakatira siya sa Quezon City, isang masigla at palakaibigang babae. Siya raw ang laging nangunguna sa mga reunion ng kanilang batch. May asawa siya at 2 anak na dalaga. Si Lorna Reyes ay 52 taong gulang. Musika, mula siya sa Caloocan at may-ari ng isang maliit na karinderya. Tahimik at mahinahon daw siya, ngunit masayahin kapag kasama ang mga malalapit na kaibigan. Si Marites Cruz ang pinakabata sa 3, 50 taong gulang. Mula siya sa Pasig at kasama ang asawa sa pagpapatakbo ng isang maliit na kainan. Kilala siya sa pagiging metikuloso at laging nagpaplano. Musika, ang mga plano sa biyahe ay laging si Marites ang gumagawa. Matalik na magkakaibigan ang 3 mula pa noong high school. Nagpatuloy ang kanilang samahan kahit pagkatapos ng graduation. Kahit may mga asawa't anak na, madalas pa rin silang magkita. 4 na beses sa isang taon, siguradong nagtitipon sila. Ngunit ang biyahe sa Baler para sa bagong taon ang pinaka-espesyal. Nagsimula ang tradisyong ito noong 1987. Bawat taon, hindi sila pumapalya. Palagi silang sa iisang pension house tumutuloy at sa iisang kainan naghahapunan. Kilalang kilala ng may-ari ng pension house ang 3. Mga suki na niya sila. Palagi raw silang masaya at nagtatawanan. Ganoon din daw noong gabing iyon. Masaya silang bumati nang pumasok sila pagkatapos maghapunan. Ayon sa may-ari, bandang alas 11 ng gabi nang pumasok ang 3 sa kanilang kwarto. Walang anumang kakaiba.
Nakita niya silang lumabas bandang alas 5 ng madaling araw. Kailangan naming maabutan ang pagsikat ng araw, sabi raw nila, kaya maaga silang gumising. Palagi namang ganoon. Nagpaalam sila. At iyon na ang huling pagkakataon na nakita sila. Sinundan ng pulisya, musika ang mga huling sandali ng tatlo. Hapon ng Disyembre, 21, alas 4, nagkita sila sa terminal sa Cubao. Sumakay sila ng bus papuntang Baler. Pagdating doon, nagtaksi sila papunta sa pension house. Matapos ilagay ang gamit alas 6 ng gabi, nagtungo sila sa isang kalapit na kainan. Naaalala rin sila ng may-ari ng kainan. Suki niya ang mga ito. Bawat taon, parehong pagkain ang ino-order. Noong gabing iyon, umorder sila ng inihaw na isda at sinigang. Uminom sila ng isang bote ng beer bago umalis. Mukha silang masaya, gaya ng dati. Bandang alas 8 ng gabi, natapos silang kumain at bumalik sa tinutuluyan. Ang mga sumunod na pangyayari ay isang malaking palaisipan. Kumpirmadong lumabas sila ng pension house ng alas 5 ng madaling araw. Musika. Ngunit pagkatapos noon, wala nang sinumang nakakita sa kanila. Sinalakay ng search team ang buong dalampasigan. Pinaghihinalaan nilang baka nalunod sila sa dagat, ngunit walang natagpo ang bangkay. Kung tinangay sila ng alon, dapat ay may naiwang bakas, musika, kahit ano. Pero wala. Sinuri rin ang posibilidad na may krimeng naganap, ngunit hindi malinaw ang motibo. Ang tatlo ay namumuhay ng normal. Malinis ang kanilang mga transaksyong pinansyal at wala silang kaaway. Unti-unting naging isang malaking misteryo ang kaso. Nawala na rin ang interes ng media. Walang bagong ebidensyang lumabas. Tanging ang mga pamilya na lang ang pabalik-balik sa istasyon ng pulis. Ngunit walang progreso sa investigasyon. Lumipas ang 1994, dumating ang 1995, hindi pa rin bumabalik ang tatlo. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nawawala ang pag-asa. Nagsimula ng sumuko ang mga pamilya. 8 taon ang lumipas. Tagsibol ng 2002, isang hindi inaasahang revelasyon ang lumitaw. Isang babae ang dumating sa istasyon ng pulis. Nanginginig ang kanyang boses ng magsalita. Gusto ko pong magkumpisal. Gusto kong sabihin kung ano ang nangyari noong gabing iyon. Ang babae ay isa ring high school batchmate ng tatlo. Bago natin simulan ang kwento ngayong araw, sandali lang po. Pakipindot ang subscribe at like button. Malaking tulong po iyan sa paghahatid namin ng mga kwento. At pakisabi na rin po sa comments kung taga saan kayo nanonood. Babatiin ko po kayo isa-isa. Hapon ng Enero 1, 1994, bandang alas 2. Unang tawag ang natanggap ng Quezon City Police District, ang asawa ni Elena Santos. Nanginginig ang boses, hindi ko po makontak ang asawa ko. Mula pa kahapon, pumunta siya sa Baler para sa sunrise, pero hindi niya sinasagot ang tawag ko. Sa una, hindi ito gaanong pinansin ng pulisya. Inisip nilang baka abala lang dahil sa bagong taon. Ngunit makalipas ang 1 oras, isa pang tawag ang dumating mula sa Caloocan. Pamilya naman ni Lorna Reyes. At pagkatapos ng 1 pang oras, 3 report mula sa Pasig. Pare-pareho ang nilalaman ng 3 report. Nagbaler para sa sunrise, hindi makontak, hindi pa umuuwi. Noon lang napagtanto ng pulisya ang kabigatan ng sitwasyon. Madaling araw ng Enero 3, isang special investigation team ang binuo sa Baler Municipal Police Station. Ang team leader ay si Detective Ricardo Rick Vargas. Veterano na siya na may 20 taong karanasan, ngunit ngayon lang siya nakahawak ng ganitong kaso. Bihira ang 3 tao na sabay-sabay na nawawala. Unahin nating suriin ang tinuluyan nila. Nagpunta ang team sa pension house. Luma itong 2 palapag na gusali. Ang may-ari, si Mang Turing, ay nasa edad 60. Sabi niya, mahigit 30 taon na niyang pinapatakbo ang lugar. Suki ko po ang mga iyon. 7 taon na nila dito.
Palaging iisang kuwarto ang kinukuha nila, yung nasa dulo ng second floor. Sinuri ng team ang kuwarto. Maliit lang ito na may 3 kama. Ang mga gamit nila ay nandoon pa. 3 bag, mga damit, toiletries, lahat ay nasa ayos. May isang kakaibang bagay, naroon pa rin ang kanilang mahahalagang gamit. Mga pitaka, ID at cash ay naiwan sa kwarto. Kung planado ang kanilang pag-alis, sana ay dinala nila ang mga ito. May dala po ba silang gamit noong lumabas sila ng madaling araw? Tanong ni Detective Vargas. Wala po. Walang dalang kahit ano. Ni bag wala. Siguro po dahil manonood lang ng sunrise, kaya simpleng lakad lang. Pinasok ng forensics team ang kwarto. Sinuri nila ang bawat sulok, doorknob, bintana, bed frame. Ngunit bukod sa fingerprints ng 3, wala silang ibang nakita. Nag-spray sila ng luminol para sa blood stain test. Negatibo ang resulta, walang bahid ng dugo. Malinis po ang kwarto, sir. Report ng hepe ng forensics. Sinaliksik ng team ang paligid ng pension house. Nagtanong-tanong sila sa mga kalapit na tindahan, ngunit walang nakaalala sa 3. Tahimik ang lugar noong bagong taon dahil karamihan sa mga establisimento ay sarado. Mahirap maghanap ng testigo. Sumunod, nagtungo ang team sa Sabang Beach. Malawak ang baybayin, sikat na lugar para sa panonood ng sunrise. Ngunit ngayon, halos walang tao. Saan kaya sila nagpunta sa ganito kalawak na lugar? Bulong ng isang investigador. Nagsimula ang paghahanap sa baybayin kasama na ang K-9 unit. Ilang kilometro ang kanilang nilakad sa buhanginan. Sinuri nila ang mga siwang ng bato, ilalim ng mga bangka at maging ang kalapit na burol. Walang natagpuan, kahit bakas ng paa ay wala na. Dahil sa dami ng taong nagpunta roon, ang buhanginan ay puno ng magugulong yapak. Imposibleng matukoy kung alin ang sa kanila. Hindi kaya nalunod sila? Tanong ng isang pulis. Posible, sagot ni Detective Vargas. Pero umiling siya. Imposibleng malunod silang 3 nang sabay. Kung may isa mang nalunod, hihingi ng tulong ang 2. Dapat may naiwang tsinelas o damit, pero wala. Humingi sila ng tulong sa Coast Guard. Baka sakaling may lumutang na bangkay. Nagpadala ng mga bangka para maghanap sa karagatan. 3 araw na nagpatuloy ang paghahanap, ngunit wala silang nakita. Nagbago ng anggulo ang investigasyon. Hindi natin maaaring isantabi ang foul play, sabi ni Vargas sa isang pulong. Ang sabay-sabay na pagkawala ng 3 ay maaaring hindi aksidente, baka may kumuha sa kanila. Ngunit walang malinaw na motibo. Mga ordinaryong may bahay sila na walang kaaway. Inimbestigahan ang kanilang pinansyal na sitwasyon pero walang problema. Isa-isang kinausap ang mga pamilya. Ang asawa ni Elena Santos ay 55 taong gulang na may maliit na construction business. Ang 2 anak nila ay 28 at 25 benda. Mahilig talagang makipagkita sa mga kaibigan ng asawa ko, lalo na kina Lorna at Marites. Taon-taon, hindi sila pumapalya sa baler. Malungkot ang boses ng asawa. May kakaiba po bang nangyari kamakailan? Away? Problema sa pera? Wala po, wala talaga. Normal lang ang lahat. Masaya pa nga siya noong umalis. Ganoon din ang sinabi ng asawa ni Lorna at ni Marites. Tahimik daw ang buhay ng kani-kanilang pamilya, ngunit may isang kakaibang lumabas. Nang suriin ng team ang kanilang mga phone records, napansin nilang noong Disyembre 21, bago mawala, maraming tawag ang ginawa at tinanggap ng 3, karamihan ay sa pamilya at kaibigan. Ngunit pagdating ng alas 11 ng gabi, biglang tumigil ang lahat ng tawag. So hindi na sila tumawag pagdating sa pension house? Tanong ng isang investigador. Hindi. Ang totoo, naka-on pa ang mga cellphone nila hanggang alas 5 ng madaling araw. Base sa cell site records, nasa Baler Town, proper pa ang signal nila, paliwanag ng isang tech expert. Tapos, bandang 5:10 AM, sabay-sabay na nawala ang signal ng 3 cellphone. Kakaiba.
Maaaring pinatay na lowbat o sinira ang mga telepono. Naiwan kaya sa dalampasigan? Posible, pero wala rin ang mga cellphone sa kwarto nila sa pension house. Tiningnan na ang lahat ng bag, pero wala roon. Ginamit ng team ang huling lokasyon mula sa cell site para matansya kung nasaan sila. Nasa isang lugar sa pagitan ng pension house at ng baybayin. Hindi matukoy ang eksaktong lokasyon. Muling sinaliksik ang daan papunta sa dalampasigan, mga bakanteng lote at abandonadong gusali, pero wala pa ring nakita. Samantala, isang interesanteng detalye ang lumabas mula sa mga pamilya. Hindi lang pagsalubong sa araw ang sadya nila sa baler, mayroon pa silang ibang pakay. Sabi ng asawa ko, may mahalaga raw silang pag-uusapan, sabi ng asawa ni Marites Cruz. Anong usapan po? Hindi ko alam ang detalye. Basta importante raw, may kailangan daw silang pagdesisyunan na tatlo. Napukaw ang interes ni Detective Vargas. Kailan po niya sinabi iyan? 2 araw bago sila umalis. Mga Disyembre 29, tinanong din ng team ang ibang pamilya. Narinig din ng asawa ni Elena ang parehong bagay. Si Lorna naman ay hindi nagsabi sa asawa pero narinig daw ng anak niya. Narinig ko si Mama nakausap si Tita Marites sa telepono, sabi ng panganay na anak ni Lorna. Ano pong sinabi? Hindi ko masyadong narinig pero may binabanggit siyang mahalagang desisyon. Kailangan daw nilang tatlo na mag-usap. Mahalagang desisyon. Isang bagay na kailangan nilang pag-usapan. Dito nag-focus ang team. Baka konektado ito sa pagkawala nila. Baka tungkol sa pera, sabi ng isang pulis. Baka may investment silang tatlo o balak na negosyo. Sinuri ng team ang lahat ng financial records ng tatlo. Bank accounts, credit card statements, loan records, at may natuklasan sila. Sabay-sabay silang nag-withdraw ng malaking halaga. Kalagitnaan ng Nobyembre 1993, bawat isa sa kanila ay nag-withdraw ng 950,000 cash. Isang kabuuang 950,000, para saan kaya ang perang ito? Mukhang may pinagsamahan sila. Tinanong ang mga pamilya pero walang may alam. Hindi sinabi ng tatlo sa kani-kanilang asawa, baka sa paluwagan, hula ng isang pulis. Maraming babae ang sumasali sa paluwagan. Hinanap nila ang mga kabatch nila sa high school para magtanong. Makalipas ang ilang araw, isang batchmate ang tumawag. Oo, may paluwagan kami. Maliit na grupo lang, 5 kami. Ang pangalan ng batchmate ay Cecilia Mercado, 51 taong gulang. Sino-sino po kayo? Ako, si Elena, si Lorna, si Marites at isa pa. Sa 5 miyembro, 3 ang nawawala. Ang natitira ay si Cecilia at isa pang batchmate. Sino po yung isa pa? Si Isabel Garcia. Nasa Maynila siya nakatira. Agad na tinawagan ng team si Isabel Garcia. Ngunit hindi niya sinasagot ang telepono. Ilang beses sinubukan pero hindi makontak. Kailangan nating puntahan sa Maynila, desisyon ni Vargas. Makalipas ang 2 araw, 2 pulis ang pumunta sa Maynila. Nahanap nila ang address ni Isabel sa isang condominium. Nag-doorbell sila pero walang sumasagot. Tinanong nila ang guard, "Si Ma'am Isabel po? Umalis po noong nakaraang linggo, hindi pa bumabalik. Kailan po siya umalis?" "Hindi ko po sigurado pero mga unang linggo ng Enero, eksakto pagkatapos ng insidente." Kinontak ng team ang pamilya ni Isabel. Ang asawa niya ang sumagot. "Nasa probinsya po ang asawa ko, sa Batangas. Nag-aalaga sa nanay niyang may sakit. Nakakausap niyo po ba siya?" "Paminsan-minsan." "Bakit po?" Ipinaliwanag ng pulis ang tungkol sa kaso. Nagulat ang asawa ni Isabel. "Pakisabi po sa kanya, may itatanong kami." Tumawag siya sa amin agad, ngunit hindi tumawag si Isabel Garcia. Kakaiba. 3 matalik na kaibigan niya ang nawawala, pero hindi man lang siya nag-abalang makibalita. "Kailangan nating personal na makausap si Isabel," utos ni Vargas. Nakuha nila ang address ng pamilya niya sa Batangas. Muling bumiyahe ang mga pulis. Kinabukasan, narating nila ang bahay. Isang maliit na bungalow. Kumatok sila.
Maya-maya, isang babae sa katanghaliang gulang ang lumabas, si Isabel Garcia. Ano pong kailangan nila? Pulis po. May itatanong lang kami tungkol sa kaso ng pagkawala sa baler. Nanigas ang mukha ni Isabel. Nag-atubili siya sandali, saka tumango. Tuloy po kayo. Matalik daw po kayong kaibigan ni na Elena Santos, Lorna Reyes at Marites Cruz? Opo, mga kabatch ko sila. Alam niyo po ba na nawawala sila? Opo, nabalitaan ko. Bakit po hindi kayo tumawag? Hinahanap po namin kayo. Saglit na kinagat ni Isabel ang kanyang labi. Masama po ang lagay ng nanay ko. Wala akong panahon para sa ibang bagay. Pero nawawala ang mga kaibigan ninyo. Hindi po ba kayo nag-alala? Hindi sumagot si Isabel. May paluwagan daw po kayo. 5 miyembro. Opo, meron. May kakaiba po bang nangyari sa paluwagan ninyo kamakailan? Problema sa pera? Umiling si Isabel. Wala po. Ordinaryong paluwagan lang. Noong Nobyembre, nag-withdraw po kayo ng TIG, 11P3 milyo. Pera po ba iyon ng paluwagan? Opo. Pera po namin iyon. Saan niyo po ginamit? Nag-alangan si Isabel. Halatang may itinatago. Ginamit ko po para sa personal na pangangailangan. Hindi na nag-usisa pa ang mga pulis. Nabalitaan po namin na may mahalaga raw na pag-uusapan ng 3 bago sila pumunta sa baler. Alam niyo po ba iyon? Namilog ang mga mata ni Isabel. Hindi ko po alam yan. Wala po silang sinabi sa akin. Sigurado po kayo. Miyembro kayo ng grupo. Imposibleng hindi ninyo alam. Hindi ko po talaga alam. Ayaw nang magsalita pa ni Isabel. Tumayo na ang mga pulis. Kung may maalala po kayo, tawagan niyo kami. Iniwan nila ang kanilang calling card. Sa biyahe pabalik, nag-usap ang mga pulis. May itinatago yun. Oo nga, kakaiba ang reaksyon niya noong tinanong natin tungkol sa pera. Ngunit wala silang konkretong ebidensya para paghinalaan si Isabel. Bumalik sa simula ang investigasyon. Dumating ang Pebrero 1994. Mahigit 1 buwan na silang nawawala. Wala pa ring balita. Ginamit ng team ang lahat ng paraan. Nag-check sila sa mga ospital at shelter sa buong bansa, pero wala. Nagpakalat sila ng missing persons posters. May ilang tawag silang natanggap, pero karamihan ay maling impormasyon o prank calls. Binalita ito sa TV at diaryo, pero walang bagong impormasyon. Unti-unting nawala ang interes ng publiko. Ang mga pamilya ay hindi sumuko. Araw-araw silang nasa istasyon, ngunit wala ring maibigay na sagot ang pulisya. Ginagawa po namin ang lahat, ang tanging nasasabi ni Detective Vargas. Marso, nabawasan ang mga miyembro ng special team. Si Vargas na lang ang naiwan sa kaso. Dumating ang tag-araw. Pagod na ang mga pamilya. Kailangan nilang bumalik sa trabaho at buhay. Dapat na ba kaming sumuko? Tanong ng asawa ni Elena kay Vargas. Huwag po muna. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Dumating ang 1995. 1 taon na ang nakalipas. Opisyal nang idineklara ang kaso bilang isang cold case. Inilipat si Vargas sa ibang departamento. Pero hindi niya makalimutan ang kaso. Laging sumasagi sa isip niya si Isabel Garcia. Pero wala siyang ebidensya. Lumipas ang mga taon, 1996, 1997, 1998. Unti-unting bumalik sa normal ang mga pamilya, dala-dala ang bigat ng pagkawala. Hindi na muling nag-asawa ang asawa ni Elena, umaasang baka bumalik pa ito. Isinara ng asawa ni Lorna ang karinderya. Ganoon din ang ginawa ng asawa ni Marites sa kanilang kainan. Ichenjo ba Joseph Lantinling I. Halos nakalimutan na ng lahat ang kaso. Ngunit may isang taong hindi nakalimot. Abril 2002. Isang babae ang dumating sa istasyon ng pulis sa Baler. Gusto ko pong makausap ang detective na humawak sa 1994 disappearance case. Aling kaso po, ma'am? Yung 3 babae na nawala sa Baler. Matagal bago nahanap ang file. Ito po. Cold case na po ito. Wala nang nakatalagang detective. Yung orihinal na investigador, nasaan na po siya? Si Inspector Vargas po, nasa ibang team na.
Pwede ko po ba siyang makausap? Kailangan ko siyang makausap. Nanginginig ang boses ng babae. Tinawagan si Inspector Vargas. Pagbaba niya, nagtanong siya, "Hinahanap niyo raw po ako?" "Opo. May alam po ako tungkol sa 1994 disappearance case." Nagbago ang ekspresyon ni Vargas. "Halika, sa loob tayo mag-usap. Ano pong pangalan ninyo?" "Cecilia Mercado po. Kabatch ko po yung 3 nawawala." Agad na naalala ni Vargas. Siya yung isa sa mga miyembro ng paluwagan. "Ano po ang sadya ninyo?" Nanginginig ang mga kamay ni Cecilia. "Gusto ko pong magkumpisal. Gusto kong sabihin kung ano ang nangyari noong gabing iyon." Tumibok ng mabilis ang puso ni Vargas. "May alam ka pala?" "Wala po ako doon. Pero sinabi sa akin ni Isabel Garcia." "Anong sinabi niya?" Huminga ng malalim si Cecilia. "Isang aksidente raw po. Nag-away sila sa dalampasigan noong gabing iyon. At nalunod daw po silang 3. Sinubukan daw silang iligtas ni Isabel pero hindi niya nagawa." Pinisil ni Vargas ang hawak na ballpen. "Bakit ngayon mo lang sinasabi ito? 8 taon na ang lumipas." "Patawad po, natakot po ako." Pinakiusapan ako ni Isabel na wag sabihin kahit kanino. May kasalanan din daw siya at baka makulong siya. "Bakit ka nagbago ng isip?" Tumulo ang luha ni Cecilia. "Hindi ko na po kaya. Gabi-gabi, napapanaginipan ko sila. Parang sinisisi nila ako. Kailangan nang malaman ang katotohanan." Inilabas ni Inspector Vargas ang tape recorder. "Magsimula ka sa umpisa." At pagkatapos ng 8 taon, ang unang piraso ng katotohanan ay nagsimulang mabuo. Ang testimonya ni Cecilia Mercado ay nakakagulat. Tumawag po si Isabel noong Enero 5, 1994. Nanginginig ang boses niya. Sabi niya na aksidente raw ang 3. Anong klaseng aksidente? Hindi niya dinetalye. Basta nalunod daw sa dagat. Wala raw siyang nagawa. "Ibig sabihin, nasa baler din si Isabel noong gabing iyon?" Tanong ni Vargas. "Mukha pong ganoon. Bakit hindi siya nag-report sa pulis?" "Pinagbawalan niya po ako. May kasalanan din daw siya. Kapag nalaman ng pulis, pati siya huhulihin." Nagmakaawa siya sa akin. "At nanahimik ka lang?" "Patawad po, natakot ako na baka madamay." 8 taon niyang itinago ang katotohanan. Pagkatapos noon, nagkausap pa ba kayo ni Isabel? "Ilang beses po. Palagi siyang ninenerbiyos, tinitiyak na hindi ako magsasalita." "Kailan ang huli ninyong pag-uusap?" "Last year po. Muli siyang nagbilin na manahimik ako." "Bakit ka nagbago ng isip ngayon?" "Hindi na po kaya ng konsensya ko." May karapatan ang mga pamilya na malaman ang totoo. Itinanong ni Vargas ang detalye. Nag-away daw po sila dahil sa pera. Yung pera sa paluwagan. "Pera sa paluwagan?" "Opo. Yung Air 250,000 na naipon naming 5. Balak sana naming magtayo ng maliit na butik. Pero ginamit pala ni Isabel ang pera. Ginamit ng walang paalam?" "Opo. Ginamit daw niya sa personal na emergency. Ibabalik naman daw niya pero nagalit ang 3. Kaya sa baler sila nag-usap tungkol doon." "Opo. Nagtalo sila sa dalampasigan. Nagkasakitan sila. Kaya sila nalunod?" Ayon po kay Isabel, aksidente niyang naitulak ang isa sa kanila. Sinubukan siyang sagipin ng 2 pero nalunod din sila. Bakit hindi nalunod si Isabel? Hindi niya po sinabi. May duda si Vargas. Posible bang malunod ang 3 tao ng sabay-sabay? Kung aksidente, bakit hindi humingi ng tulong si Isabel? Alam mo ba ang contact number ni Isabel? Opo, tawagan mo siya ngayon. Sabihin mong gusto mong makipagkita. Tinawagan ni Cecilia si Isabel. Matagal bago may sumagot, pero hindi ito sinagot. 5 beses sinubukan, pero wala. Kakaiba. Dati, mabilis siyang sumagot. Nagdesisyon si Vargas. Saan siya nakatira sa Maynila? Alam ko po. Puntahan natin siya ngayon. Hapon, narating ng team ni Vargas ang condominium ni Isabel. Siya pa rin ang nakatira doon. Kumatok sila. Isang babaeng nasa huling bahagi ng 50s ang nagbukas. Si Isabel. Nanlamig ang mukha niya nang makita ang mga pulis. Pulis po.
Si Isabel Garcia po ba? Ako nga po. Bakit? Naaalala niyo po ang 1994 Baler disappearance case? Opo, may bagong testimonya po kaming nakuha. Nandoon ka raw po sa Baler noong gabing iyon, nanginginig ang kamay ni Isabel. Ano pong sinasabi ninyo? Nasa Maynila po ako noon. Nagkumpisal na po si Cecilia Mercado. Sinabi niyang tinawagan mo siya at ikinuwento ang nangyari. Namutla si Isabel. 8 kang taon na nahimik, sabi ni Vargas. Nandoon ka. Alam mo ang lahat. Yumuko si Isabel. Patawad po, bulong niya. Sabihin mo ang totoo. Ano ang nangyari? Sa wakas, nagsalita si Isabel. Ako po ang may gawa ng lahat. Nagsimula ang kanyang kumpisal. Pumunta rin po ako sa Baler noon, lihim. Gusto ko silang sorpresahin. Pero alam kong pag-uusapan namin ang pera ng paluwagan. Ginamit ko po yun para sa negosyo ng asawa ko, pero nalugi. Kaya nagalit sila. Opo, sobra. Tinawag nila akong magnanakaw. Nangyari ba ito ng madaling araw? Hindi po. Gabi pa lang. Disyembre 31, mga 11:00. Sa kwarto raw sila sa pension house nag-usap. Lumakas ang kanilang mga boses. Sino ang pinakagalit? Si Elena po. Sabi niya, isusumbong niya ako sa pulis. Tapos, lumuhod po ako, nagmakaawa. Pero hindi sila nakinig. Lumabas daw sila para hindi marinig ng may-ari ng pension house. Pumunta sila sa dalampasigan. Mga hating gabi po yun. Anong nangyari sa dalampasigan? Nagpatuloy po ang away. Tinulak ako ni Elena. Natumba ako. Tapos, pinigilan ako ng dalawa na tumayo. Tinakot nila ako. Sabi nila, 1 linggo lang ang palugit ko para ibalik ang pera. Kung hindi, sasabihin nila sa asawa ko. Yun lang, nagalit po ako. Naisip ko, ganito na lang ba ang 30 taon naming pagkakaibigan? Kaya, tinulak ko po si Elena. Malakas. Saan mo siya tinulak? Papunta sa dagat, sa parteng malakas ang alon. Nalunod siya? Opo, sumigaw siya. Tiningnan siya ni na Lorna at Marites para sagipin. Humina ang boses ni Isabel pero malakas ang alon. Tinangay din po si Lorna tapos si Marites. Sabay-sabay po silang nawala. Bakit hindi ka humingi ng tulong? Sigaw ni Vargas. Natakot po ako. Kapag nalaman nilang tinulak ko siya, makukulong ako. Kaya tumakbo po ako. Isang nakakagimbal na pag-amin. Pagkatapos noon, tumakas po ako pabalik ng Maynila. Nalaman ko na lang na missing na sila. Natakot po akong umamin. Natakot ako sa kasong murder. Sinimulan ni Vargas ang formal na investigasyon. Pero may duda pa rin siya. Kaya mo bang itulak ang 3 tao mag-isa? Si Elena lang po ang tinulak ko. Yung dalawa, sinubukan lang siyang sagipin. Sigurado ka? May pag-aalinlangan sa boses ni Isabel. Dinala si Isabel sa Baler para sa formal na investigasyon. Muling sinuri ng forensics team ang mga ebidensya mula sa pension house gamit ang mga bagong teknolohiya. Makalipas ang 2 araw, may resulta. May nakita kaming bahid ng dugo sa kumot, sabi ng hepe ng forensics. Napakaliit kaya hindi nakita noong 1994. Ang DNA ay tumutugma kay Elena Santos. Hinarap muli ni Vargas si Isabel. May dugo ni Elena sa kwarto. Anong nangyari doon? Nagulat si Isabel. Hindi ko po alam. Huwag kang magsinungaling. May nangyari sa kwarto, hindi ba? Sigurado si Vargas na may itinatago pa si Isabel at posibleng may kasama siya. Sino? Binago ni Vargas ang kanyang estratehiya. Maaari kang makasuhan ng murder. Pero kung may kasabwat ka at aaminin mo, maaaring gumaan ang sentensya mo. Nag-atubili si Isabel. Wala po akong kasama. Noong tinawagan mo si Cecilia, anong eksaktong sinabi mo na naaksidente sila? Nalunod. May iba pa. Sinabi ko pong, wala akong nagawa mag-isa. Mag-isa? Bakit mo sinabi yun? Hindi makasagot si Isabel. Dahil hindi ka mag-isa, hindi ba? Biglang pumasok ang isang pulis. Inspektor, kailangan niyo pong lumabas. Bakit? Sinuri po namin ang phone records. Noong Enero 1, 1994, madaling araw,
May isang tawag mula sa cellphone ni Isabel. Kanino? Hindi po kay Cecilia Mercado. Sa asawa po ni Elena Santos. Nagulat si Vargas. Ang asawa ni Elena. Bakit niya tatawagan yun? Anong oras? 2 a.m. po. Tumagal ng 3 minuto. Bakit? Ipatawag ninyo ang asawa ni Elena Santos. Ngayon din. 1 oras ang lumipas, dumating si Benji Santos, ang asawa ni Elena. Bakit po ninyo ako pinatawag? Noong Enero 1, 1994, 10 a.m., tumawag sa inyo si Isabel Garcia. Tama po ba? Nanigas ang mukha ni Benji. Hindi ko na po matandaan. May record kami. Nag-usap kayo ng 3 minuto. Wala pong importanteng pinag-usapan. Anong oras na po iyon para sa isang simpleng tawag? Sabihin niyo ang totoo. Bumuntong hininga si Benji. Sa wakas, umamin siya. Ang totoo po, nandoon din ako sa baler noong gabing iyon. Isang pasabog na revelasyon. Sinundan ko po ang asawa ko. Lihim. May kutob po kasi akong may itinatago siya. Anong nakita mo? Nakita ko silang nag-aaway na 4 sa dalampasigan. Nandoon din si Isabel. Tapos, nakita ko pong natumba ang asawa ko. Tinulak ni Isabel. Tumatakbo na po ako para tumulong pero huli na. Nasa tubig na siya. Yung dalawa, sinubukang sumagip pero nalunod din sila. Bakit mo itinago ito? Nagmakaawa po si Isabel. Sabi niya, aksidente lang. Kapag nag-report kami, magiging murder. Naniwala po ako sa kanya. Inisip kong aksidente lang, kaya nanahimik na lang kami. Kahit asawa mo ang namatay. Nagsisisi po ako, pero huli na ang lahat. Kung aamin pa ako ngayon, magiging kasabwat ako. Ipinagutos ni Vargas na arestuhin din si Benji Santos. Ang mga piraso ng palaisipan ay nabubuo na. Ngunit may tanong pa rin, aksidente nga ba o sinadya? At gaano katotoo ang kanilang mga sinasabi? Ipinaharap ni Vargas ang dalawa. Nagtugma ang kanilang mga testimonya, ngunit may isang problema. May dugo ni Elena sa kwarto sa pension house. Kung sa dalampasigan nangyari ang aksidente, bakit may dugo sa loob? Natigilan ang dalawa. Nagkatinginan sila. Huling pagkakataon nyo na ito, sabi ni Vargas. Kung hindi kayo magsabi ng totoo, pareho kayong makakasuhan ng murder. Sa wakas, nagsalita si Isabel. Ang totoo po, sa kwarto nagsimula ang lahat. Nagsimula ang ikalawang kumpisal ni Isabel. Nag-away kami sa kwarto. Sinampal po ako ni Elena. Gumanti po ako. Nagkasakitan kami. Sumingit si Benji. Totoo po yan. Nakita ko mula sa labas, sa bintana. Nasa labas ka? Opo. Sinusubaybayan ko sila. Itinulak ko po si Elena. Pagpapatuloy ni Isabel. Tumama po ang ulo niya sa gilid ng kama, kaya may dugo. Opo. Nawalan po siya ng malay. Sa puntong iyon, pumasok na raw si Benji sa kwarto. Anong nangyari? Patay na po si Elena nang suriin namin, sabi ni Isabel. Isang nakakagimbal na pag-amin, kaya dinala ninyo siya sa dalampasigan para itapon ng bangkay. Tumango si Isabel, para po palabasin na aksidente siyang nalunod. At pumayag kayong lahat? Tanong ni Vargas. Opo, sabi ni Benji. Pumayag ako. Patay na ang asawa ko, wala nang magagawa. Inisip kong mas mabuting iligtas si Isabel. Kaya dinala ninyo ang bangkay sa dalampasigan? Opo, madaling araw na, walang tao. Itinapon namin siya sa parte na malakas ang alon. Paano ang dalawa? Paano namatay sina Lorna at Marites? Nagsimulang umiyak si Isabel. Pagkatapos naming itapon ang bangkay ni Elena, biglang nagbago ng isip si Marites. Sabi niya, hindi raw kaya ng konsensya niya. Susuko raw siya sa pulis. Kinampihan siya ni Lorna, dagdag ni Benji. Nagpanik kami kung susuko sila tapos kaming dalawa. Kaya pinatay niyo rin sila? Umiling si Isabel. Hindi po. Tinulak lang namin sila, gaya ng ginawa ko kay Elena. Tinulak ninyo sila sa dagat? Opo. Wala na kaming ibang maisip para mabuhay kami. Inamin ni Benji, tumulong po ako. Hindi kaya ni Isabel mag-isa, sabay po naming itinulak sila. Isang di kapanipaniwalang krimen.
ang pagkakaibigang sinira ng pera at tinakpan ng mas marami pang kasalanan. Nag-utos si Vargas ng malawakang search operation sa karagatan ng Baler. Pagkatapos ng 10 araw, isang mangingisda ang may nasabit sa lambat, isang piraso ng damit. Kinumpirma ng forensics na mula ito sa damit pambabae noong 1990s. Mayroon itong bahid ng dugo. Ang DNA ay tumugma kay Lorna Reyes. Makalipas ang ilang araw, isang buto naman ang natagpuan. Kinumpirma itong buto ni Marites Cruz. At sa huli, isang bungo ang nahanap kay Elena Santos. Nakita sa bungo ang pinsala na tugma sa pagkakabagok sa matigas na bagay. Noong Setyembre 2002, nagsimula ang paglilitis. Sinampahan ng kasong murder at pagtapon ng bangkay sina Isabel Garcia at Benji Santos. Naging emosyonal ang testimonya ng mga pamilya. Sa huli, humingi ng tawad ang dalawang akusado. Disyembre 2002, ibinaba ang hatol. Hinahatulan si Isabel Garcia ng reclusion perpetua habang buhay na pagkabilanggo. Hinahatulan si Benji Santos ng 15 taong pagkakakulong. Natapos ang kaso. Noong 2003, sa wakas ay nailibing ng maayos ang 3 biktima. Noong 2010, nakalaya si Benji Santos dahil sa good behavior. Pinuntahan niya ang mga pamilya para humingi ng tawad. Pagkatapos ay namuhay siyang mag-isa sa isang malayong probinsya. Si Isabel Garcia ay nasa kulungan pa rin. Si Cecilia Mercado naman ay naglilingkod sa simbahan, dala-dala ang bigat ng kanyang konsensya. Natapos ang kwento, ngunit nananatili ang aral. Ang pera ay nakapagpapabago ng tao. Ang isang kasinungalingan ay hahantong sa mas malaki pang kasinungalingan. At ang katotohanan, kahit gaano katagal, ay lalabas at lalabas din. Ang 30 taong pagkakaibigan ay nawasak dahil sa pera. Hanggang ngayon, dinarayo pa rin ang Baler para sa magandang pagsikat ng araw nito. Ngunit sa ilalim ng magandang karagatan na iyon, mayroong isang malungkot na kuwento ng 3 babae na ang huling pagsalubong sa sikat ng araw ay naging simula ng isang walang hanggang kadiliman. Ang kwentong ito ay isang paalala sa atin kung gaano kahalaga ang katapatan, pagkakaibigan at konsensya kaysa sa anumang halaga ng pera. Salamat sa inyong pakikinig. Mag-iwan po kayo ng komento tungkol sa inyong saloobin sa kasong ito. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento